Bueno, mga kaibigan at mga kapatid, muli ay narito na naman po ako sa mga pagkakataong ito upang liwanagin ang isang paksa. Ito pong paksang ito ay tungkol po sa death penalty. Kung ano po ba ang masasabi namin tungkol dito, ano po ba ang aming paniniwala tungkol sa bagay na ito? Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan? Sinasang-ayunan ba ng Panginoong Diyos ang parusang kamatayan sa isang taong nagkasala? Meron po bang karapatan ang tao na pumatay ng kanyang kapwa-tao? Mga tanong po yan, a series of questions na pwede nating masagot sa pamamagitan po ng Biblia. Sang-ayon ba ang Biblia sa tinatawag na death penalty? Biblical ba ito? Gusto ba ng Diyos ito? Kaaya-aya ba sa Diyos ang ganito na pagpaparusa? Ang pagpaparusa sa ibang bansa yung mga nagkakasala sa batas nila merong bitay, yung hanging. Yung iba naman lethal injection. Mga nakaraang panahon electric chair. Ano lang po yan Bueno, bago ko po ituloy ito, ito po'y paniniwala na amin pong sinasang-ayunan buhat sa banal na kasulatan. Ano po? Hindi po namin pinakikialaman ang inyong paniniwala tungkol dito. Kung ano naman yung paniniwala nyo ng mga ibang tao, sa inyo po yun. Sa inyo po. Pero sa Biblia po, mga kaibigan at mga kapatid, tunghayan po ninyo itong bagay na kung ano pong masasabi ng banal na kasulatan tungkol dito. Nais ko lang pong makatulong sa mga gustong magtanong, doon sa mga nagtatanong, kung yung po bang death penalty ay sinasang-ayunan ng Panginoon Diyos. Death penalty na ang tao po ang magsasagawa, tao sa tao. Yan po ba ay sinasang-ayunan ng banal na kasulatan? Mga kaibigan at mga kapatid, yun po ang ating tatalakayin. Pero nais ko pong sabihin muna na ipakilala ang aking sarili. Ito po si Brother Ismael Arceo sa Christ Doctrine Ministry to the Church of God in Christ Jesus, ministro ng Ebanghelyo ni Kristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan, mga kababayan. Ngayon, liliwanagin po natin yung
Kasi po yung tungkol sa death penalty, yan po ay yung iba, sang-ayon sila. Yung iba naman, ayaw. Ayaw sa death penalty. Yung iba gusto. Ano pong stand namin? Ano po yung aming stand tungkol dito? Bueno, makinig po tayo para matuto po tayo. No? At sa Biblia po natin kukunin ang sagot. Kung ito po bang death penalty ay sinasang-ayunan ng Panginoon Diyos na ang magsasagawa ng pagpatay, tao, hindi ang Diyos. Kasi ang Diyos po kasi ang nagbigay ng buhay. Ang Diyos po ang nagbigay ng buhay sa tao. Ano po? Ang buhay po natin ay hindi sa atin eh. Hindi po sa atin ang buhay natin. Nabuhay tayo dahil nilalang po tayo ng Diyos. Mga kaibigan. At dumami tayo sapagkat binasbasan tayo ng Diyos. Ulitin ko po. Tayo po ay nilalang ng Panginoon Diyos. Tayong mga tao. Nilalang tayo ng Panginoon ayon sa kanyang sariling larawan. At dumami tayo na mga tao dahil binasbasan tayo ng Diyos. Sinong lumalang sa atin? Ang Diyos. Sino sa makatwid ang nagbigay ng buhay sa atin? Ang Diyos. Di po ba? Sige, babasahin ko po yung sa Genesis. Dito po sa Genesis 1:27. Pakinggan po ninyo. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Narinig po ba ninyo, mga kaibigan at mga kapatid, na ang Diyos po ang lumalang sa atin? Sa makatwid, ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng buhay. Mga kaibigan, binigyan tayo ng buhay ng Panginoong Diyos. Sa Kanya nagmula yung buhay natin eh. Yung buhay natin mula sa Diyos. Kaya yung katawan natin gumagalaw, nakakapag-isip. Kasi may buhay tayo. Binigay ng Diyos yun sa atin. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay. At binasbasan ng Diyos upang tayo ay dumami. Pakinggan po ninyo ang Genesis 1:28. At sila'y binasbasan ng Diyos, yung tao. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa. Narinig po ninyo, mga kaibigan at mga kapatid. Ano yung narinig nyo?
Narinig nyo na ang tao nilalang ng Diyos. Narinig nyo rin na kaya tayo dumami, binasbasan ng Diyos ang tao. Kaya ngayon marami na tayo sa mundo. Yun ang gusto ng Diyos eh. Yung dumami ang tao. Ha? Di po ba? Ha? Yan. Nakita nyo naman ang ginawa ng Panginoon, ano? Kita nyo naman, ano? Nakita nyo na tayo ay nilikha ng Panginoon Diyos. At pinarami tayo ng Panginoon Diyos. Kalooban lahat ng Diyos yan, mga kaibigan at mga kapatid. Ang dumami tayo at mabuhay sa mundo. Yan ang gusto ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Ang Diyos ang may gusto na ang tao ay mabuhay at dumami sa mundong ito. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Yan. Narinig po ba ninyo? Yan, ha? Nakita nyo? Yung gawa ng Diyos sa atin, ng mga tao. Yan. Ha? Napakaganda at napakabuti ng layunin ng Panginoon sa ating lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Napakabuti na nandito tayo sa mundo. Nilalang tayo ng Panginoon Diyos ayon sa kanyang larawan. Alalahanin po ninyo yan, bagay na yan, mga kaibigan at mga kapatid. Yan ha. Napakaganda nitong tinatalakay natin eh. May pagbabasbas ang Diyos sa tao. Kaya pala ang tao dumami. Napakarami na ng mga tao ngayon sa mundong ito. Ngayon, sa paglalalang ng Diyos sa tao, ituloy natin. Sa Henesis 2:7, ganito ang ating mababasa. At nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa at iningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Sino pong nagbigay ng buhay sa tao? Sino? Ang Diyos. Narinig po ba ninyo? At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Sinong nagbigay ng buhay sa tao? Ang Diyos. Sino ang lumalang sa tao? Ang Diyos. Ngayon, bago tayo pumunta pa sa mga iba't ibang katwiran ng Panginoon Diyos, tatanong ko sa inyo ito.
para lang po tayo makapag-isip. Hindi po ba't bawal ang magnakaw? Masama ang magnakaw, hindi ba? Sagutin nyo. Sa isip nyo. Masama, hindi po ba? Pag hindi sa'yo, bay huwag mong pakikialaman yun. Subukan mong pakialaman yung hindi sa'yo. Magkakaroon ng gulo. Di ba? Yung pag-aari. Tungkol sa pag-aari, mga kaibigan at mga kapatid. Halimbawa, yung magandang halimbawa ito, yung asawa ng kapwa mo, pakialaman mo. Tingnan ko lang kung hindi ka makakarating sa matinding problema. Ano pong pinupunto ko sa sitwasyong ito? Remember po yung sinabi ko, yung pag-aari. Ang pag-aari ng iba. Yung iimbutin mo yung pagnanasaan mong kunin o nakawin. Yung hindi sa'yo. And balik natin. Hindi ba ang Diyos ang lumalang sa tao? Ang Diyos din ang nagbigay ng buhay sa tao, hindi ba? Ngayon, sino kang tao naman na pakikialaman mo ang lalang ng Diyos? At iimbutin mo ang buhay ng tao na ang Diyos ang lumalang. May karapatan ka bang kunin o utangin ang buhay ng iba? Ikaw na tao? Samantalang ang nagbigay ng buhay sa tao ay ang Diyos. Mag-isip po kayo, mga kababayan. Kahit ilan lang po tayo ngayon. Isipin po ninyo sinasabi ko, mga kaibigan at mga kapatid. Sa kautusan ng Panginoon Diyos, sa 10 utos, sa Exodo 20, pakinggan po ninyo ang banal na kasulatan. Sa Exodo 20, sa talatang 17, ganito ang nakasulat. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Isa sa bagay na nasa tao ay ang kanyang buhay, mga kaibigan at mga kapatid. Ba't mo pakikialaman ng buhay na? Ba't mo kikitilin yung papatayin mo yung tao na para lang parusahan mo? Papatayin mo yung tao? Is that a correct sense of thinking? If you are a Christian, kung Kristiyano ka, kaibigan, mag-iisip ka lang Ang buhay na tinataglay ng tao o yung kapwang tao, pwede mo bang pakialaman yun? Pwede? Pwede ba? Hindi sa iyo ang buhay. Sinong nagbigay ng buhay sa tao? Ang Diyos. Sinong lumalang sa tao? Ang Diyos. Baka ikatwiran ng iba. Hindi kasi masamang tao yan Dapat mamatay. Makasalanan yan.
salot sa lipunan. Kaya nga may mga kulungan tayo eh. May mga ano tayo, correctional at saka mga prison, jail, prison. Yung mga kulungan na kung saan ay pwedeng ikulong yung mga masasamang tao at bigyan ng pagkakataon na ma-realize yung kanilang mga pagkakamali. Andun na yun nagkamali na yung tao dapat sana in that very moment na ipagtanggol mo yung sarili mo, nangyari, hindi mo na ipagtanggol yung sarili mo at tapos nabiktima ka niya sa anumang kadahilanan niya, napatay ka niya. Mali pa rin kasi ang pagpatay kasi, kaibigan, ay kasalanang mortal sa harap ng Panginoon. Kung kasalanan yan ba't ka pa gagawa ng isa pang kasalanan, di ba? Common sense lang, kaibigan Common sense. Mali yung kanyang ginawa, hindi ba? Tapos, gagawa ka pa ng isang mali, papatayin mo siya, death penalty. Alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, kung ang Diyos ay hindi naghahari sa ating mga puso, pwede ko rin sabihin yun, na ang isang taong makasalanan ay dapat mamatay sa pamamagitan ng firing squad o sa pamamagitan ng hanging o lethal injection or electric chair. Pero sa mga taong pinaghaharian ng Panginoong Diyos, alam nyo naman, siyempre, mga kaibigan, hindi ipahihintulot ng Diyos na bigyan niyang karapatan ang tao na pumatay ng kanyang kapwa-tao. Sapagkat nalalaman natin na ang buhay ay mula sa Diyos at tayo'y nilalang ng Diyos sa kanyang sariling larawan. At hindi natin pag-aari yung buhay ng ibang tao. Hindi rin nila pag-aari yung buhay natin. Kaya nga sa ibang paksain ipinahihintulot yung self-defense. Kung ang isang tao nagtatangka siyang kunin o utangin yung buhay ng isang tao. Pero sa pangyayari na halimbawa, nagkaroon ng isang bagay na pangyayari na hindi inaasahan, ang estado po ay may mga kulungan, jails. Maraming kulungan yan pwedeng ikulong yung litisin muna, due process. Tapos, pag napatunayang nagkasala, ikulong. Huwag siyang palayain habang buhay. Pwede yun. Pero yung papatayin ng tao, death penalty, dahil siya ay nagkasala. Alalahanin niyo mga kaibigan at mga kapatid, tayong mga tao ay makasalanang lahat. Nakuha po ba ninyo yon? Makasalanan tayong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi natin pinapaboran dito yung mga kriminal. Pero sinasang-ayunan ko ang batas natin na nakatakda
sa ating saligang batas ang pagpaparusa ng habang buhay na pagkakabilanggo. Yung po sinasang-ayunan ko na siya namang ipinatutupad ng Estado sa ngayon. Kaya po, di ako against na parusahan yung mga nagkakasala sa batas. Ano ko? Hilo? Ba't ko kukonsintihin ang mga nagkakasala sa batas? Sino may sabing kinukonsinti ko? Mga kaibigan, nililiwanag lang natin dito ang batas o yung saligang batas natin. Tama. Very good. Ayos yun. Yung pagpaparusa sa mga kriminal ng habang buhay na pagkakabilanggo. Ayos yun. Ayos yun. Tama yun. Pero yung pagpapataw ng death penalty, mga kaibigan at mga kapatid, isa po sa pag-aari ng tao ay ang kanyang buhay na ibinigay ng Diyos sa kanya. Kaya, dito sa puntong ito, ang Diyos po ay ayaw niyang i-bypass mo. Ayaw ng Diyos na pangunahan mo ang Diyos. Kaya ang sabi niya sa Exodo 20, dito po sa 17, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Wala kang pakialam dun sa ba't mo utangin yung buhay nung kapwa ang tao? Ba't mo siya tulang mamatay sa o masintensya ng death penalty? Bakit? Sinabi ba ng Diyos yun? May karapatan ka ba o tayong tao na magsagawa ng mga ganitong mga patakaran o mga bagay-bagay na ito? Hindi po ba tayong mga tao ay makasalanang lahat sa harap ng Panginoon? Tinatanong ko po kayo, mga kaibigan at mga kapatid. Sa isip po ninyo, sumagot kayo. Yan. Ang tanong ko, sinasang-ayunan po ba ninyo na tayong lahat ay makasalanan? Sumasang-ayon po ba kayo? Kung hindi, eto, Biblia na po sasagot. Roma 3:23, ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano po? Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga. Makasalanan pala tayo lahat At hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, makasalanan pala tayong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Sabihin nyo, nagkasala kasi kaya dapat lang na parusahan siya ng parusang kamatayan. Sa pag-amin po ng banal na kasulatan, tayong lahat ay nangagkasala. Binigyan ba tayo ng konsiderasyon ng Panginoon nang tayo'y magkasala? Binigyan po. Pakinggan po ninyo. Roma 3:24. Palibhasa'y inaring ganap
na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus, na siyang inilagay ng Diyos na maging pampalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang may pakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Narinig po ba ninyo? Mga kaibigan at mga kapatid, inilagay ng Diyos ang Panginoong Jesucristo na maging pangpalubag loob. Yan. Yan. Binigyan po tayo ng konsiderasyon ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po niya tayo pinatay. O yung niwakasan. Sapagkat nakikita nyo naman hanggang ngayon umiira lang mundo, mga kaibigan at mga kapatid. Di po ba? O anong ginawa ng Panginoon Diyos? Kinonsider po niya tayo. Consideration. Ang pinaka-consideration ng Estado, yung bigyan ka ng pagkakataong mabuhay, makapagsisi ng iyong mga kasalanan, magbagong buhay, sa loob ng kulungan, na sentensya habang buhay na pagkakabilanggo. Masakit yun. Yung habang buhay na pagkakabilanggo. Napakasakit po nun, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya, mga kaibigan at mga kapatid, kahit sa Biblia ko basahin, mararamdaman mo na talagang ang Diyos nagbigay ng konsiderasyon sa tao. Bagamat tayong mga tao ay makasalanan. Sino kang tao ngayon ayaw mong bigyan ng pagkakataon magbago yung isang tao? Hindi naman pangungonsinti. Mismong sa saligang batas po natin, batas ng Estado, na parusahan ng mga kriminal sa pamamagitan ng habang buhay na pagkabilanggo. Ayos yun. Ayun, sapat na yun. Sapat na yun. Parusa. Parusa na yun, mga kaibigan at mga kapatid. Di po ba? Parusa yun na itinakda ng batas ng tao. O tama yun. Pero yung mangingitil ka ng buhay, ikitli mo yung buhay ng iba, kapwa mo tao, meron ka pang lisensya buhat sa Diyos o karapatan na patayin mo ang kapwa mo tao? Tanong. Sige, yan na lang muna ang tanong ko muna, mga kababayan. Sige, habang pinag-iisipan po ninyo. Meron ka bang, do you have a specific license or rights from the Lord to kill? Tinatanong ko po, mga kaibigan at mga kapatid. Tatanong ako Ano pong sagot ninyo, mga kaibigan? Diba, binasa ko po kanina sa saling ang Biblia kung ano ang ginawa ng Diyos sa mga taong makasalanan. Anong ginawa ng Diyos sa mga taong makasalanan? Una po, sinasabi ko ulit-ulit, hindi ko po kinukonsinti ang mga kriminal. Hindi po dapat konsintin, dapat po parusahan mga yan.
sa pamamagitan po ng habang buhay na pagkakabilanggo. Ayon sa itinakda ng batas na nasa saligang batas po natin, mga kaibigan. Ang hindi ko lang po sinasang-ayunan ay yung pagpaparusa ng kamatayan, parusang kamatayan, mga kaibigan at mga kapatid. Marami po kayong matutunan dito. Ha? Kanina po ay binasa ko yung Roma 3, mga kaibigan, sa 23 at saka 25. Basahin natin sa Magandang Balita Biblia. Sa Magandang Balita Biblia po, mga kaibigan, ay may maririnig po tayo rito. Ganito ang ating mababasa. Sa Roma 3:23, at sundan natin siya sa 25, ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbobobo ng kanyang dugo ay may patawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Napakabuti po ng Panginoon. Huwag po nating dudungisan yung pagkatao natin. Mga kaibigan at mga kapatid. Kung tayo po ay pinaghaharian ng Panginoon Diyos, sundin natin to. Hindi po ba? Tayo ay makasalanan? Huwag tayo magmalinis. Di po ba tayo makasalanan? Tanong, sang-ayon po ba kayo? Opo, kasi ayon sa Biblia, sabi niya, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kasala tayo. Makasalanan tayo, mga tao. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo. Pinawalang sala ang tao sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbobobo ng kanyang dugo ay may patawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Narinig po ba ninyo, mga kaibigan at mga kapatid? Tayo pala makasalanan sa harap ng Panginoon. Sasabihin natin, nagkasala siya, kaya kailangan patayin natin. Nako. Nako, mga kaibigan. Mahirap yang ganyan, mga kaibigan. Wala po tayong karapatan doon kasi ang buhay po ay mula sa Diyos. Ang Diyos pong lumalang sa tao. At hindi natin kailangang utangin o kitlin ang sinumang tao. Di tayo dapat nagpapasya ng ganyan na papatayin yung tao dahil siya nagkasala. Hindi po ba tayo makasalanan din? Anong ginawa ng Panginoon Diyos sa atin? Pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Narinig nyo naman po yun, mga kaibigan at mga kapatid. Ang Diyos po against siya
sa ganyang bagay na ang tao ay hindi mabigyan ng pagkakataon na maisip niya yung kanyang ginawa na mali. No, nagkamali eh. Yung tao. Nagkamali pala eh. Ang pagkakamali kasi, tapos hahatulan mo pa ng isa pang maling paghatol, pareho na kayong mali. Pareho na kayong mali. Oh. Ano ba ang matino? Ano po ba ang matino, mga kaibigan? Yung matino, siyempre, ipaubaya natin sa Diyos yung buhay ng tao. Sa Diyos ang buhay. Kailangan po ba muling basahin? Babasahin ko po muli sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid. Ang buhay po ay mula sa Diyos. Pakinggan nyo. Sa Henesis 2:7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ulitin ko, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga. Ulitin ko po, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ang nagbigay ng buhay po sa tao, ang Diyos. Ang Diyos pong nagbigay ng buhay sa tao. Narinig po ninyo. O tapos sino ka na papatayin mo, ipa-firing squad mo, ibibigti mo sa isang nylon, o kaya ile-lethal injection mo, hatol, kamatayan. Ang tanong, sa'yo ba nagmula ang buhay? Ang buhay po ay mula sa Diyos. At patuloy lang po kayo ng pakikinig. Marami pong basihan sa Biblia. Kung susundin lang po ng tao, hindi po tayo sumunod sa tao. Sumunod tayo sa Diyos, sapagkat mga salita po ng Diyos ang aking binabasa, mga kaibigan at mga kapatid. Binabasa ko ang Biblia. Ayon dun sa nasusulat, suriin po ninyo ang mga talatang aking binabasa. Sinasagot ko lang po yung mga katwiran ng iba na sinasabi nila, makasalanan kasi, kaya dapat mamatay. Kung makasalanan, dapat parusahan, hindi po ba? Kung nagkasala siya sa batas, dapat parusahan. Pero anong parusa? Ayon po sa ating saligang batas, yung mga nararapat sa parusang habang buhay na pagkabilanggo, ayos po yun. Pero yung death penalty, hindi po yan sinasang-ayunan ng banal na kasulatan kung ikay pinag-aharian ng Panginoon Diyos. Narinig po ba ninyo? Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, to pacify the crime, you have to punish the criminal by putting him into jail for lifetime imprisonment. Narinig po ba ninyo? For lifetime imprisonment. At di naman po lingid sa ating kaalaman na may mga tao na nakulong pero nagbagong buhay na po sa kulungan o kaya paglabas niya. Kaya pwede pong magbago ang tao, magbagong buhay. Sa kabila ng halimbawa pag-iisip na siya'y napakasamang tao, yung tao,
isipin din po natin kung dapat ba siyang patayin. Sana ganyan na sanang ginawa ng Diyos sa atin. Ano po? Ba't hindi ginawa ng Diyos yun? Ang sabi sa banal na kasulatan, kung babalikan po natin sa Roma 3, 24 hanggang 25, ito po sinasabi, gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbobobo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Narinig po ba ninyo, mga kaibigan at mga kapatid? Tuloy-tuloy lang po tayo, mga kaibigan. Alam po ninyo, ang Diyos ang nagbigay ng buhay. Ang Diyos din po ang may karapatang pumatay. Pakinggan po ninyo sa banal na kasulatan ang aking babasahin, para maintindihan po ninyo ang kalooban ng Panginoon Diyos tungkol sa bagay na ito. Sa Deuteronomy 32:39, ganito ang ating mababasa. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. At walang makaliligtas sa aking kamay. Tanging ang Diyos lang po ang pwedeng magsagawa niyan. Ang pagpatay ng tao. Wala kang karapatan. Pareho lang tayong nilikha ng Diyos. So everybody have the right to defend his life na ang Diyos ang nagbigay sa kanya. At all costs, mga kaibigan at mga kapatid. Kasi ang may karapatang pumatay lamang sa tao ay ang Diyos. Sapagkat sa Diyos nagmula ang buhay at sa Diyos din nanggaling ang lahat ng meron tayo. Nilalang tayo ng Panginoon Diyos, dumami tayo sa mundo. Nilalang tayo ng Diyos, kaya tayo dumami sa mundo, binasbasan tayo ng Panginoon. Binigyan tayo ng buhay ng Panginoon Diyos. Kaya walang karapatan ng sino man na kunin ang buhay natin o buhay ng iba o kumuha tayo ng buhay ng iba. Wala tayong karapatan doon. Dahil tao po tayo Tao tayo. Tao tayo. Para-pareho tayong nilikha ng Panginoon. So, in that very moment na dapat na ipagtanggol mo sarili mo, buhay mo. But sa kabiguan, napatay ka ng kapwa mong tao. Di po ba? Dapat lang siyang makulong. Ayon sa saligang batas. Ang habang buhay na pagkakabilanggo, pag napatunayan, guilty ang isang tao. Pero yung death penalty, wala pong wala pong base yan sa Biblia yan. Baseless yan Wala pong base yan sa Biblia yan, mga kaibigan at mga kapatid. Walang base yan. Parusahan ng mga kriminal, pwede. Tama yun. Dapat lang. Dapat lang po yun, mga kaibigan at mga kapatid. Dapat lang yun. Pero, nang naaayon sa kalooban ng Diyos, wala tayong magagawa doon. Kasi, ang Diyos lang po ang pwedeng pumatay. Ang Diyos po.
ang may karapatan. Babasahin ko muli. Sa Deuteronomy 32:39, ito po ang nakasulat. Tignan ninyo ngayon na ako, sa makatwid bagay ako nga, sabi ng Panginoon, no? At walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. Narinig po ba ninyo yan, mga kaibigan at mga kapatid? Huwag nating ilalayo, huwag tayong lumayo. Nilalang tayo ng Diyos sa kanya sariling larawan. Ba't tayo sa demonyo? Ba't po? Tapos pagkatapos sasabihin, may reliyon tayo, nagpapakabanal tayo. Tapos gusto natin sa isang taong nagkasala mamatay siya. Na ang magsasagawa ng pagpatay tao. Mali po yun, mga kaibigan at mga kapatid. Maling-mali, mga kaibigan. Mali po yun, pagpatay. Ang pagpatay po ng tao ay sa dyablo. Sa dyablo yan. Hindi po yan sinasang-ayunan ng Panginoon Diyos. Ang pagpatay ng tao, nakakadiring gawain yan, karumal-dumal yan. Maaring ang iba ay pumapatay o nakapatay hindi sinasadya. Bunga ng kabiglaanan. Meron namang ang pagpatay ay sinasadya. Kaya sinasadya, hindi sinasadya, dapat maparusahan. Para sa katarungan. At ang parusa, ayon sa batas natin, sa saligang batas, yung mga kriminal na dapat napaparusahan sa habang buhay na pagkakabilanggo, ayos yun. Ayos na ayos yun, number 1 yun. Doon po ay sa paghatol o hatol na pagkakabilanggo ng habang buhay, masakit po yun. Napakasakit nun. Masakit na parusa yun. Ayos yun. Yun ang pinaka the best. Papatay mo, magkakasala ka pa. Tapos matatas siya. Mas maganda na buhay siya, nagdurusa siya sa kulungan habang buhay. Di ba masakit yun? Mas masakit pa sa kamatayan yun. Hindi ka pa nagkakasala dahil hindi mo pinatay. Kaibigan? Narinig po ba ninyo? Kasi ang pagpatay, sa dyablo yan. Sa dyablo yan. Yan ang gusto ni Satanas Yun. Sorry po, naputol ako. Sorry kasi na-disconnect. Yung signal lang na nagkaroon ng problema. Doon sa mga nanonood, meron tayong 8 nanonood kanina. Nawala yung nila, yung number. Meron dito 1 na listener. Yung nasaan yung 8? Nawala po yung signal, nawala rin po sila. Hindi, yung kanina pa yung nawala Nawala sila, ibig sabihin, sila po. Pero yung 1 nandito pa. Naging 2, kahit dumami ng naging 7, tapos 8. Tapos nawala bigla, isa-isa. Nakalive ka, Papa? Nawala yata, bigla, Nandiyan pa po ba kayo, mga kaibigan? O baka hindi nyo naibigan tong tinatalakay natin. Sa bagay,
Eh, ito po ay Biblia po, ang aking binabasa. Ang pagpatay po, hindi po ako nagsasabi noon na ang pagpatay ay sa diablo. Ay sa diablo. Ano po? Ang pagpatay sa diablo yun. Ang Biblia po ang nagsasabi. Pakinggan po ninyo. Sa Juan 8:44. Kayo'y sa inyong amang diablo. At ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao. Buhat pa ng una. At hindi nananatili sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Sino yung sinungaling? At ama ng kasinungalingan? Ang diablo. At siya ang sabi ng banal na kasulatan, siya'y isang mamamatay tao. Buhat pa ng una. At may mga anak ang diablo. Kayo'y sa inyong amang diablo. At ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin, siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una. Kaya yung pagpatay, sa diablo yan, mga kaibigan at mga kapatid. Nais ko lang po na i-share ang bagay na ito sa inyo upang tayong lahat ay magkaroon ng mapayapang kaisipan at pamumuhay sa mundong ito na wala po tayong inapi o hindi po tayo nagkaroon ng dungis sa harap ng Panginoon bilang mga Kristiyano na nabubuhay sa panahon ito. Hindi po tayo gumawa ng masama. Isa sa masama na pwedeng magawa ng tao ang pagpatay. Kaya nga sa araw po ng paghuhukom, ang mga mamamatay tao mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Sa araw po, back to back. Back online na po tayo. Napuputol po signal. Pasensya po, mga kaibigan, mga kapatid. No? Ilan pa bang nanonood dyan? Ba't may isa dito? Isa lang. Ha? Saan yung 8? Ha? Bigan. Talagang nagloloko po yung signal ko. Nagagalit yata si Satanas. Sapagkat inaatake ko siya at ang kanyang mga gawa. Yung pagpatay po, mga kaibigan, mga kapatid, yung pagpatay ng tao, masama yun. Masama yun. Sa diablo yun eh. Pag signal. Talagang putol-putol po ang signal natin. Pasensya na po, mga kaibigan at mga kapatid. Bueno, malapit na po tayong matapos. Malapit na. Konting tiya lang po. At sana'y nakatutulong po ako sa mga naghahanap ng katotohanan tungkol sa bagay na ito. Hindi po solusyon sa isang bansa ang death penalty. Hindi po solusyon yun. Parang ano po yun insulto sa Panginoon. No? Talagang insulto sa Panginoon yun sapagkat ang pagpatay po ng tao ay hindi po sinasang-ayunan kailanman ng banal na kasulatan. Kaya sabi sa Juan 8:44, kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya,
sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Kaya yung pagpatay o death penalty o anumang pagpatay ay hindi po sinasang-ayunan ng Diyos. Yung pong tinutukoy ko, yung pagpatay ng tao. Masama po yun. Kaya nga sa Ten Commandments nakalagay dyan, Thou shall not kill. Maliwanag po ba? Huwag kang papatay. Pagkatapos papatay ka, inuutusan kang pumatay o kaya ikaw mismo ang papatay. O kaya siya mismo. Maliwanag naman po yung sabi ng Panginoon Diyos na utos niya. Thou shall not kill. Huwag kang papatay. Bawal po ang pagpatay ng tao. Mga kaibigan at mga kapatid, wala tayong karapatan sa bagay na yan. Tayong mga tao. Paubaya natin sa Diyos yan kung kailan niya papatayin yung mga makasalanan. Pero sa lipunan na ginagalawan natin, tama po ang saligang batas na nagpaparusa sa mga kriminal na dapat mabilanggo, yung mga nararapat na mabilanggo sa habang buhay na pagkakabilanggo. Okay lang yun, walang problema yun. Wala pong problema doon, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya sana naintindihan po ninyo ang pinupunto ng banal na kasulatan. Pabalikan ko lang po na tayo ay makasalanang lahat sa harapan ng Panginoon. Pero anong ginawa sa atin ng Panginoon? He made consideration for us through our Lord Jesus Christ. Pinatawad po niya ang ating mga kasalanan. Particularly yung pong mga tao na kay Kristo Jesus, mga kaibigan, mga kapatid. Kung ang Diyos po ay nagbigay ng konsiderasyon sa atin, kaya hanggang ngayon ay umiiral pa ang mundo, sino ka ba naman na tao ka lang, papatayin mo yung kapwa mong tao? Diba? Bawa, nakapatay siya. Dapat rin siya bang mamatay? Dapat ba siyang mamatay? Ang tinatanong ko po, maliwanag Ang tanong ko, maliwanag. Nakapatay siya. Sa sinasadya o hindi niya sinasadyang pangyayari, nakapatay ang tao. Ngayon, ang parusa mo niyan papatayin ba siya? Dapat rin siyang mamatay. Ganun ba? Ganun ba yun? Sagutin po ninyo. Baka sabihin ng iba, oo, siyempre. Oo, siyempre. Anong basihan mo? Ang gagaling lang sa sentido mo. Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano ang sagot niya sa bagay na yan? Natutuwa ba ang Diyos sa kamatayan ng taong masama? Tinatanong po kayo. Natutuwa ba ang Diyos sa kamatayan ng taong masama? Ano po ang sagot nyo? Ito, ang sagot ng Panginoon. Ezekiel 33:11. Sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay humiwalay
sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo. Manumbalik kayo na mula sa inyong masasamang lakad, sapagkat bakit kayo mga mamatay o sambahayan ni Israel? Narinig po ba ninyo, mga kaibigan at mga kapatid? Hindi po masaya ang Panginoon Diyos sa kamatayan ng masama. Narinig po ba ninyo? Ulitin ko. Sabihin mo sa kanila. Kaya nga sinasabi ko sa inyo buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama. Kundi ang masama ay humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Yan ang gusto ng Panginoon, ang mabigyan ng pag-asa ang masama na magbagong buhay. Humiwalay ang masama sa kanyang masamang lakad. Yan ang gusto ng Panginoon, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi matututulan to. Matibay na talata ito. Wala pong kasayahan ang Panginoong Diyos sa kamatayan ng taong masama. Masamang tao yan, patay niyan. Hindi natutuwa ang Diyos sa ganyan. Kundi ang gusto ng Panginoon, ang magbalik loob. Ang tao sa Diyos. Umiwalay ang taong masama sa kanyang lakad. Bagong buhay. Yun ang gusto ng Panginoon. Hindi yung kamatayan niya. O narinig po ba ninyo? Marami pa po akong isisir na talata. Kaya madilim, dumidilim na po ang aking camera. Kaya maaari po sigurong hanggang dito na lamang po ako. At nais kong magpasalamat sa mga taga-subaybay o sumabaybay para sa araw na ito, sa paksang ito. Sana po ay marami kayong natutuhan sa inyong pakikinig mula sa amin po, sa Christ Doctrine Ministry to the Church of God in Christ Jesus. Ako po muli, si kapatid na Ismael Arceo, ministro ng Ebanghelyo ni Kristo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.